Sa Mateo chapter 6, verse 5-6. At kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong maging tulad ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat ibig nilang manalangin nang nakatayo sa mga sinagoga, sa mga panunlukan ng lansangan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pintuan at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Sa panahon ngayon, halos lahat ng ginagawa ng tao ay nakikita sa social media. Kahit ang pananampalataya, may mga panalangin na ipinapakita sa publiko. May mga gawaing mabuti na ibinabahagi para makita ng iba, pero ayon sa aral ng Panginoon, ang tunay na panalangin ay hindi para sa mata ng tao, kundi para sa Diyos. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito? Sa Mateo chapter 6 verse 5, binabalaan tayo laban sa pagiging mapagpaimbabaw. Ang mga taong tinutukoy dito ay nananalangin hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos, kundi dahil gusto nilang makita at purihin ng ibang tao. Ano ang mapagpaimbabaw? Isang taong nagpapakita ng kabanalan sa labas pero hindi ito tunay sa puso. Sinabi ni Jesus, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin, kung papuri ng tao ang hinahanap mo, iyon lang ang matatanggap mo. Wala nang higit pa mula sa Diyos. Ngunit may tamang paraan. Sa Mateo chapter 6 verse 6, dito naman itinuro ni Jesus ang tunay na panalangin. Pumasok ka sa iyong silid. Ibig sabihin, magkaroon ng pribadong oras sa Diyos. Isara ang pintuan. Ihiwalay ang sarili sa distractions at sa mata ng tao. Manalangin sa Ama na nasa lihim. Ituon ang puso sa Diyos, hindi sa audience. Ang Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Ang Diyos ay nakakakita kahit walang ibang nakakakita. Hindi kailangang ipakita sa iba ang iyong panalangin para ito'y maging totoo. Mas mahalaga ang lihim na relasyon mo sa Diyos kaysa sa nakikita ng tao. Sa kasalukuyang mundo, may mga taong nagpo-post ng kanilang panalangin para sa likes. May mga religious content na minsan ay nagiging performance na lamang. May mga taong mukhang banal online pero iba ang ugali sa totoong buhay. Ang tanong, ginagawa